Magandang umaga mga kapwa ko mag-alaman. Nandito ulit tayo ngayon sa mini farm natin dito sa Chaong, Quezon. So, nakatila lang ng ulan. So, hindi pa naman siya totally tumitila pero kumbaga umaambon pa rin. So, ang maganda naman ay natulungan na tayo pagdidilig. Kumbaga hindi na tayo magdidilig ngayon kasi basa na yung lupa natin. So, kaayusin na lang natin itong mga halaman natin ngayon, lalong-lalo na yung sitaw. Lalagyan natin ng pakabagan para kumbaga hindi siya kung saan-saan pumupunta kasi napansin ko lang medyo mahaba na yung kanyang mga suloy. Pumupunta siya doon sa kabila ng bakod. So baka hindi natin makuha kapag bumunga. So ayusin natin ito mamaya. So ito mga kaparmer, ito yung sitaw na tinutukoy ko. Ayan, kung mapapansin nyo, nakalaylay na yung kanyang mga suloy. Yung isa, pupunta na doon sa kabila ng bakod. So, kailangan natin siyang pagapangin. Ang naiisip ko, papunta na lang dito sa papaya. Kumbaga, mula dyan sa parting yan, pagagapangin ko na lang siya papunta dito sa papaya. Para, kumbaga, nandito siya sa loob ng ating bakod. So, tapos ito rin, yung mga tanim natin dito. Yeah. Ito yung mulberry natin. Yung okra yan, malalaki na. Tapos itong mga mustasa natin na for harvest na rin to. Pwede nang kunin halos lahat yan. Pati nandun sa plant box natin. So ipapakita ko rin sa inyo mamaya. Yung ating okra, nakuha ko na yung kanina na bunga. Pinakain natin doon sa ating tortoise. Pati ito, itong bunga na to, mga bukas ito. Kaya hindi muna natin papakalman ngayon. So ito mga ka-farmer, okay na. Pinakabag na natin dito sa mga tali. Makikita nyo, ito. Saka yung mga tinali natin. Tinuha natin yung pakabagan. Papunta doon sa may papaya. So, kumbaga, dyan sa paggagapangin, bali 2 puno kasi itong gagapang dito. Kaya medyo nilakayan ko na. Para kumbaga, dito sa gitna sila bubunga ko sakali. So, yan. Tapos na tayo dito sa may sitaw. So, pupunta naman natin ngayon yung nasa greenhouse natin. So, yun mga ka-farmer. May isa pa nga pala tayong sitaw dito sa gilid. So, ilagyan ko na rin ng kabag papunta doon sa taas. Para, kumbaga, sumama siya doon sa mga iba pang sitaw na mataas din. So, ayun. Okay na tayo dito sa may sitaw natin. Yan, sa taas. Kung makikita nyo. So, pupunta naman tayo doon sa ating greenhouse para kumbaga makita naman natin doon yung ating mga tanim na lettuce. So samahan niyo ako. So yun mga ka-farmer, nandito tayo sa halaman ni Bria. So meron tayo ditong mga tanim. Yan, itong ating kamatis, mapapansin niyo bubunga na. So merong isa dito pero tingin ko ininsekto na ito kasi medyo maputla yung kanyang kulay. So talagang medyo mahirap ang mga insekto dito sa amin. Kumbaga, mahirap kalaban. So, talagang bago mo pa makuha yung bunga ng iyong tanim, talagang naunahan ka na ng insekto. So, mas maganda talaga dito yung, kumbaga, ginagamitan na talaga ng mga organic na pesticide. Which is, kung tutusin, ayoko talaga. Kasi nga, baka maka-apekto naman sa mga consumer ng mga tanim natin. So, yun. Papakita ko lang yung loob ng greenhouse natin. Mga farmer, yung ating mga mustasa, for harvest na yan. Kukunin na natin para, kumbaga, may prepare na uli natin tong lupa. Malalaki na naman itong mga puno. Kumbaga, yung dahon niya. So, harvest na natin yan. Para mapalitan na natin itong mga tanim natin dito na ito, bok choy. Naku, medyo nung mga natumba. Siguro na tuluan to ng tubig. Tsaka itong ating mga yung pechay bagyo. So, mukhang kailangan na natin ilipat ito para, kumbaga, hindi masayang at mga natumba. Tapos ito yun, yung ating mga lettuce.
So yan, mga lettuce natin. Sinubukan ko rin lagyan ng kamatis dito sa loob. Kumbaga yung hydroponic na kamatis. Mukhang effective naman kasi lumalaki naman ng ayos. So, mas malaki sila kaysa dun sa mga tanim natin na nasa lupa sa labas. So, sa kabila, ito. Lalaki na rin itong mga lettuce natin dito. Bahagya ako na uling makita na kulay green itong ating nakatanim dito kasi nung mga huli natin punla ay halos kinain ng insekto. So, ngayon naman, medyo gumaganda na uling tignan. So, hindi ko alam na natuluan siguro sa lakas ng pagkakaulan kanina itong ating mga bok choy. So, baka mamatay lang ito kapag hindi natin naiayos pa. So yun mga ka-farmer, tapos na tayo dito sa ating greenhouse. Kumbaga, makikita nyo yung ating mga lettuce. Iniayos ko lang uli ng mga pwesto. Kumbaga, inibabaw ko yung mga maliliit kasi kapag yung mga malalaki na nasa ibabaw ay nahihirapan na kumbaga na makakuha ng sikat ng araw yung mga maliliit sa baba. So pinagpalit ko ng pwesto gaya nung palagi kong ginagawa para kumbaga yung mga maliliit natin ay hindi naman masayang. So ngayon, tapos na tayo dito sa loob. So pupunta naman natin yung ating mga tanim na kamatis. Total nag-uulan kaya magandang maghalo ngayon ng chicken manure. So samahan niyo ako. So mga ka-farmer, ito yung hilera nung mga tanim natin na kamatis. Makikita nyo ito sa baba. Yan yung mga kasama nung ating tanim na nandun sa loob ng greenhouse. So sa lupa ako tinanim ito para kumbaga mapalaki natin ng ayos kasi kulang na yung lagyan natin doon sa loob ng ating greenhouse. So ngayon, lalagyan natin to ng mga chicken manure para kumbaga magsilbing pataba. So para gumanda yung sibol ng ating kamatis. So, samahan niyo ako. So yung mga ka-farmer, maglalagay tayo ng chicken manure dito sa ating mga kamatis. So ito yung mga gagamitin natin na chicken manure. Kumbaga tuyong-tuyo na ito. Pwede na natin isabog dito sa baybay gilid lang. Kumbaga hindi natin pwedeng ilagay sa mismong tabi ng puno kasi sa halaman mainit ito. So possible na mamatay yung mga halaman natin kapag ilalagay natin. So medyo dinudurog-durog ko lang bago natin i-apply. So ipapakita ko sa inyo. So mga ka-farmer, ito yung ating chicken manure. Yan, kung mapapansin nyo, halos lupa na siya. Kumbaga pwede nang ilahok sa lupa talaga kasi nga kumbaga na parang na-convert na siya sa lupa. Pero mataba itong chicken manure, maganda talaga to sa halaman. So ito naman yung ating mga kamatis. So gagawin lang natin, isasabog lang natin to sa baybay gilid. Kumbaga hindi natin ilalagay sa mismong puno kasi mamamatay ang ating halaman dyan kapag nilagay natin. So unti-unti nating didikit yan sa puno natin para kumbaga hindi lang mabigla. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko pero kumbaga nasubukan ko na rin ito dating i-apply doon sa mga nauna kong tanim dito. So effective naman. Kaya kumbaga naging mataba naman nga yung ating mga tanim. Kumbaga marami silang nakuwang sustansya. So yun mga ka-farmer, bibigyan lang tayo ng update dun sa ating orange na inilipat na nakaraan. Itong orange na ito, galing to dun sa pinaugat natin na sanga. So, mukha namang effective kasi nagkakaroon na ng mga bagong suloy. So, tingin ko talagang tuloy na yung paglaki nito. Kaya, susuportahan na lang natin to ng abono. Ang ginagamit ko rin dito, yung ating chicken manure, nilalagay ko lang sa malapit to sa puno para kumbaga, yun yung magsilbing pataba. So, sana magtuloy-tuloy yung paglaki nito para kumbaga, hopefully mamunga. So, abangan natin mga ka-farmer kung tutuloy ito. So, ito mga ka-farmer, meron kami ditong puno ng avocado na ang lalaki ng bunga. Sayang kung hindi natin makuha yan, kung makakita nyo. Ang daming bunga. Medyo malabo nga lang kapag kasinom tong cellphone ko, pero ang daming bunga niyan na ang tataas nga lang kaya hindi natin makuha. So, titignan natin kung makagawa tayo ng buslo para kumbaga makuha natin. Ang lalaki kasi sayang. So yun mga ka-farmer,
medyo kakaunti lang yung ginawa natin ngayon kasi nakalibre na tayo ng dilig dahil sa pagkakaulan. So, flex ko lang yung papaya namin. So, yun. Medyo madami ng bunga. Napahaba din. So, ayan. Nandito tayo sa loob ng greenhouse. So, ayos na naman tayo dito. Kaya, papasok na tayo sa loob kasi medyo dumidilim na rin. At medyo malamok na dito. So, sa isang linggo na natin siguro i-harvest itong mga mustasa natin at papalitan na lang natin yung tanim natin na bok choy. So ayusin ko itong lupa nitong ating plant box para kumbaga haluan na natin ng mga pataba para maganda mag-isibol ng ating bok choy. So yun, ayun lamang muna ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayong lahat.